Hi guys! So for today's video, pag-uusapan natin kung bakit nga ba gusto magtrabaho ng mga Filipino dito sa United Arab Emirates instead of working in the Philippines. Yes. So, ano-ano ba yung mga reasons, Mark? Bakit nga ba gusto nila dito? Magbigay ka nga ng isa? Sige. Ako naiisip ko yung mga naririnig ko at saka yung mga nababalitaan ko na ito daw United Arab Emirates is one of the safest country in the world. Yes, totoo naman yun. Na So, kapag for example may naiwanan kang gamit mo sa isang lugar, hindi ka agad mawawala na pag binalikan mo is nandun pa rin. yes, sa Pilipinas ba hindi ganun? Naku, malabo. Malabo yan kasi pag naiwanan mo yon, syempre pag may nagka-interest dun sa bagay na naiwanan mo, pero hindi naman lahat. Syempre meron tayong mga kababayan sa Pilipinas na nagbabalik pa rin. Yes, katulad din sa Pilipinas, ilagay mo lang dyan yung gold mo, nandito ka sa sakyan, baka maputol yung kamay mo na. Totoo naman yun. Sorry Philippines, pero sana maging okay yung Pilipinas, na kasi pag napunta ka dito sa United Arab Emirates, malalaman mo talaga kung ano yung difference. Kaya most of the people na nagtatrabaho dito, na galing sa Pilipinas at nag-stay dito, umuwi ng Pilipinas, parang they wanna go back right away in United Arab Emirates kasi talaga nafe-feel nila na iba yung pagka-safe dito, na even gabi pwede kang lumabas, no? Na kahit babae ka, hindi ka mababastos, no? So, hindi lang sa gamit, kundi talagang napaka-safe dito. And also, isa sa mga reasons din na pagpunta dito sa United Arab Emirates ay, syempre, sa Pilipinas, sobrang laki ng gastos, maliit ang sweldo. Yun nga, yun yung problema sa atin . Yes, so pag maliit yung sweldo mo, ang hirap maglabas ng 100,000, ang hirap maglabas ng ganong kalaking pera. Pagkatapos, pag nandito ka sa United Arab Emirates, parang kahit ang sweldo mo minsan is nasa 3,000, nasa 2,500, kung mag-ano ka, talagang titipirin mo. Kaya mo bumili ng iPhone, kaya mong magpadala sa Pilipinas, alam mo yun? Kaya mo magpadala sa Pilipinas na may matitira para sa'yo. Yes, talagang dito sa United Arab Emirates, medyo ang pinakamahalan dito I can say is yung bahay. Yung bahay talaga. Yeah, sometimes yung iba half talaga ng sweldo nila na pupunta dun sa bahay, pero still I can say na mas okay ang quality ng life dito sa United Arab Emirates kesa sa Pilipinas. Sorry for comparing Philippines, pero we're just talking about the reality. Pero kasi kaya naman natin pinag-uusapan to. Kasi ang daming kababayan natin na nandito sa UAE na gustong pumunta rin yung mga kababayan natin sa Pilipinas, gusto nilang pumunta dito sa UAE. Yeah, hindi lang kasi dito sa UAE kung saan iba't ibang bansa, pero isa pa sa mga reason bakit dito sa United Arab Emirates is mas madali maganap dito ng trabaho. So syempre, even though we're saying na tourist visa is not legal na maganap ng trabaho, hindi lang dito sa United Arab Emirates, kung saan man sa buong mundo hindi talaga pwede, hindi legal, pero nagiging normal. Which is kasi nga pag nakakita ka rin naman ng trabaho, bibigyan ka din naman ng employment visa at pwedeng maging legal pag nakakuha ka na ng OWA o EC sa Pilipinas. Yes, gano'n na nga. So, tulad na ito, kung sa Pilipinas, ito baka sabihin nila nagko-compare tayo, pero hindi naman. Sinasabi lang namin to, pinapaliwanag lang namin sa inyo. For example, sa Pilipinas kasi, ang hirap maghanap ng trabaho, ang hirap maghanap ng part-time or something. Dito, ang daling maghanap ng part-time. Basta may talent ka. Basta maganda yung connection mo dito, pwede. So, ganun kadali dito. So, actually, okay talaga. Ang ano lang dito, IT Testing Services UK. Okay, so talagang tama na, may madaling maganap ng mga part-time dito, madaming opportunity. Sabi nga nila, Dubai is a country, United Arab Emirates is a country where there's a lot of opportunity. Sa mga, kasi dito most of the time, to be honest, parang sinasabi nga nila na 10% lang yung mga local dito. So, imagine kung yun yung sinasabi nila, or let's say 20%, so 80% napakaraming iba't ibang nationality na talagang dito pumupunta sa United Arab Emirates. Feeling ko, nakita ko, na-search ko na pangatlo na tayo sa pinakamaraming tao dito, pangatlo ng Philippines. Pangatlo ang population dito sa United Arab Emirates.
So, yun nga, dahil nga, alam mo, dati kasi, di ba sa travel agency tayo noon pa, dati kasi mas madali talagang pumunta dito ang mga tao. Like, for example, meron kang kamag-anak, lahat yan kukuhanin, especially dito kasi pag dito ka nagkaroon ng trabaho, sorry sa Philippines, pero sa Philippines kasi pag in-interview ka talagang dadaan ka sa butas ng karayom. Talagang ganun yung mangyayari dito. Pag nagustuhan ka agad ng amo, pagkatapos na feel niya na okay ka, especially most of other nationalities, gustong gusto talaga nila yung mga Filipino, so kukuhanin ka agad nun even though minsan hindi ka pa nga na-interview, nakikilatis ka na nila. To be honest, ako, my first job dito way back 2015, I can say na ito or yun yung pinakawalang kwentang interview ko. You know what, nung pumunta ako doon, tanong nila sa akin, do you know how to speak in Arabic? Sabi ko, no. Sabi niya, do you know how to drive? Sabi ko, no. Okay, go home and then we're just gonna call you. As in, yung lang dalawang tanong sa pag-uwi ko talaga, sabi ko, hindi ko alam ba't pa pinuntahan ko pa yun. Yun yung pinakawalang kwentang interview pass. Nagulat ako yung tinawagan. So nagulat ako na inofera nila ako ng ganito offer. Sabi ko pa, ayoko kasi mabawas. Sabi ko, gusto ko ganito. So binigay naman nila sa akin, which is, yun yung sinasabi ko na parang they will not judge you according sa mga tanong or what, but they will judge you kung paano ka na mag-work during the time na talagang ginagawa mo na iniintindi mo na yung trabaho mo. Ganun kadali ang interview dito. Pero that's way back 2015. Pero ngayon, I think sa UAE medyo mataas na rin yung competition. No, kasi parami yung mga tao eh. O kaya yung mga tourists na naghanap dito, sometimes ang nangyayari is sa sobrang daming work na meron dito na ina-applyan nila, ang bababa ng sweldo. So ngayon hindi ko naman sinasabing na ganun kababa, pero depende pa rin sa company, depende pa rin sa tao kung i-accept mo yung salary na ganun or hindi. Kasi it's up to you pa rin. Syempre kunyari mo in-accept mo yung 2,500 for the sake na magka-visa ka, pagkatapos magsisisi ka, maghahanap ka ng iba. So why not, wag mong tanggapin yun, maghanap ka ng ibang trabaho na talagang ito yung gusto kong sweldo or whatsoever. Pero hindi naman lahat, pero meron dito mga kababayan na ang lalaki ng sahod talaga. Madami. Na depende sa sa company, sa experience, sa mga kaya mong gawin. Yes, at alam mo sa sarili mo kung anong worth. Yes. So, syempre may mga advantage at disadvantage din na mga sasabihin tayo sa kanila. Hindi lang lahat na maganda dito sa United Arab Emirates sa mga Filipino. So, syempre, reality talk tayo. Sige. So, mga reasons pa na pagpunta dito is yung iba nagmo-move on. Wow! Nagmo-move on. Saan? Sa, kunyari mo, sa Pilipinas, love life. Yeah, love life. Kaka-break lang, ganyan. So, ngayon, ang gusto nila ngayon mangyari is malayo. Magkaroon ng peace of mind. Wow! Mag-soul searching sa Dubai. Yes, pupunta dito sa United Arab Emirates. At makakakilala ng iba. Yes, wow! Dito, sa UAE, madali pa pong makakilala. Wow! Hindi, totoo naman. Kasi madaming ibang lahi dito gusto is mga Filipino. Bakit nga ba Filipino mga gusto nila? Alam mo, yan din yung tanong ko eh. Gusto ko itanong sa mga ibang lahi na nandito sa why Filipino? Most of the time kasi mabango daw. Ay, lagi daw naliligaw mga Filipino. Pagkatapos, ang mga Filipino is malinis. Ang mga Filipino is walang mga buhok, kaya gusto nila. So, gusto nila yung mga Filipino dahil sa mga ganong katangian. At saka, naalala mo nung yung may client tayo na naghahanap ng Filipino na empleyado, yung sa stainless. Stainless steel talagang. Stainless steel. Ang gusto niya is Filipino. Tinanong ko siya, why Filipino? Why do you want to hire Filipino? From the Philippines pa talaga. Kasi ang sabi niya is maayos daw magtrabaho ang mga Filipino, tsaka hard worker na kung hindi pa satisfied na dapat maayos yung trabaho mo, kunwari may dumi lang dito na ganito, hindi maayos yung pagkakagawa,
uulitin at hindi iiwanan. Hindi, ganun naman talaga Filipino kasi actually, kung bago kayo din dito sa United Arab Emirates, pagtapos nagtatrabaho kayo, unang-una dito sa UAE, minsan pinaupo ka. Ako kasi based on my experience, hinara ko dun sa isang malaking company, pinabasa lang sa akin to, pinaupo ako, mag-work ka. Ganun yung ginawa sa akin. So, anong nangyari, parang nagiging top seller naman ako doon. Pero minsan, syempre hindi may iwasan magkamali ka. Pag nagkamali ka, sasabihin ko, hindi naman po sa akin tinuro to. Pag sinabi pa sa akin, that's how still na parang nahasa daw. Parang doon nahasa, doon sa fire or whatsoever. So parang dito, ang sinasabi ko dun sa point na yun is, ikaw mismo ang gagawa kung ano yung sinabi sa'yo. Sasabihin lang nila gagawin mo. Kasi sa Pilipinas, i-spoon feed ka dun eh. Parang, eto gagawin mo, ganyan-ganyan. Hindi. Dito talagang pag sinabi, dapat gagawin mo. Dapat may result. Kumbaga, pag sinabi magbenta ka, at least magkakaroon ka ng benta agad na gagawin mo on your own. Magkakaroon ka ng client, magkakaroon ka ng ganito. Which is, I think sa iba maninibago din yung mga tao. Pero pagdating naman dito sa mga workload, Filipino is very flexible. Kahit hindi nila work ang accounting, ang admin, ang ganito, as long as they're doing it na nakikita nila na concerned sila sa company, ginagawa nila lahat. Pero hindi ko naman sa ibang lahi minsan magugulat ka, okay lang silang mag-work pag nandyan yung amo. Pero pag wala yung amo, parang ang tamad nila. Naka-experience ka naman ng ganun? May mga ganyan. Kasi syempre yung mga empleyado, parang nagpapa-impress. Yeah. Nagpapa-impress ka sa mga amo. Yeah, totoo. Pero totoo ba yung na mas mahirap katrabaho yung mga Filipino? Na kung magka-Filipino ka and then pupunta ka sa ibang bansa, tapos katrabaho mo is Filipino din. May ganong mga tao, may mahirap katrabaho, meron naman okay katrabaho kapag kasundo mo. Kasi yung iba, parang may iba kasing mga Pilipino na yung may mahilig sa chismis. Yeah. So doon nagkakaroon ng conflict na magkakaroon ng kasiraan, parang mga ganun bagay. Kasi ang isa din sa mga reasons dyan is na masyado nagkakaintindihan ng mga Filipino. So may masabi ka lang na ganitong salta, nasasaktan, maramdamin ng mga Filipino. Pag ibang lahi naman pumasok sa tenga mo, labas sa kabilang tenga, wala na kayo, okay na kayo. So yun yung isa din sa mga reasons bakit siguro pupunta dito sa United Arab yung mga Filipino is para makatry din ng ibang culture, especially dito sa United Arab dito Emirates. Iba't ibang culture na dito. Meron dito mga Russian, may mga Syrian, may mga Indian, lahat yata ng bansa nandito na sa atin dito sa UAE. Yeah. So ayun, yun yung mga reasons bakit nga ba nagpupunta dito sa United Arab Emirates yung karamihan sa mga Filipino. Actually, kahit naman sabihin nila minsan na medyo madami ng tao dito, medyo mahirap na maghanap ng trabaho dito, still there are a lot of Filipino who wants to come over in United Arab Emirates. Saka nagiging nila to, stepping stone nila to, na dito kasi sa United Arab Emirates, I can say na syempre pag may visa ka lang, kasi wala nga ditong residency, pag may visa ka lang, pag may employment visa ka or tourist visa, that's the time that you can stay here. What if makancel na yun, wala ka ng pambisa or may pera ka pero ayaw mo na dito, stepping stone in a way na you can go to Canada, Australia, New Zealand, Russia, New Zealand, dami kahit saan. So yun yung kagandahan dito na mas madali pumunta doon na dito manggagaling. Mas madaling mag-ipon dito sa United Arab Emirates, pero still depende pa rin yan sa mga tao kasi dito sa UAE almost lahat ng luho is mararanasan mo dito. Okay. You can buy phones na doon sa Pilipinas medyo mahirap, pero I'm not saying na mura dito, parang ganun. Hindi, I'm not saying na mas mahirap sa Pilipinas. Oo, karamihan, pero meron ding mga companies doon na maganda magpasweldo. Kaso I think from pag may mga workload na sobrang dami, so mapolitika sa Pilipinas, I can say na dito hindi ganun kapolitika.
No? May isa pa ako last na. Siguro kaya yung mga kababayan natin gusto pumunta dito sa United Arab Emirates, gusto nila matikman yung karakti. Hindi saka actually, kadalasan dito sa UAE, actually most of the time makikita kasi nila sa photos na masaya ka, makikita kasi nila dito na dito lahat ng the tallest building on earth, the highest, the pinakamaganda, almost lahat dito nasa World Book of record, nasa Guinness. So kaya gustong-gusto nilang pumunta dito. Pero pagdating nila dito, doon na talaga nila makikita ang hamon ng buhay. So, try nyo. Syempre, lahat talaga is nandoon sa inyo kung paano kayo mag-take ng race. Ako kasi ayoko yung nandun lang ako sa comfort zone. Gusto ko talaga challenging. I'm out of my comfort zone. Tatry ko talaga to, ganito. Tapos masasabi mo na lang na ako nga from 2015 pag ngayon parang pag iniisip ko ay pinagdaanan ko pala yun. Di ba parang yun yung ng buhay, pero I still love to stay here in United Arab Emirates. Gusto ko yung UAE, actually maganda siya. So yun lang, kung meron kayong mga naisip pa na mga reasons na mga tao kung bakit pumunta dito sa United Arab Emirates, comment nyo, mag-comment kayo dito sa video na to, at syempre mag-subscribe kayo dito sa YouTube channel na to. At yung mga gusto naman pumunta rito sa United Arab Emirates at gusto magtrabaho, you can contact us. Dito sa YouTube, WhatsApp, TikTok, Facebook, Instagram. Yan, Albab Alabyad. Yes, tama kayo. So see you guys here in United Arab Emirates, at susunod tayo naman yung mag-uusap kung ano ba ang buhay dito sa UAE, especially yung mga kababayan natin na napapunta na dito. Why not balikan natin sila at tanungin natin sila kung kamusta sila noon versus ngayon, kasi yung iba naging okay, yung iba naman is hindi. Okay, so ganun ang gagawin natin sa sunod. So see you guys here in Dubai. Bye!